Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng may bigat na dalahin at pinapasan sa mga tao. Ngunit didalirin ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kailang magawa. Nilalaparan nila ang kailang mga piliktirya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kailang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayo'y lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakilas sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin sa mga araw sa panahon ng Kwaresma, tayo pa rin po ay nasa ikalawang linggo na kung saan nandito pa rin ang pinakapaksa ng ating panahon na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Alam po natin na tayo ay palaging pinapalalahanan ukol sa ating buhay. Palaging may paalala sa atin upang tayo mabuhay ng mabuti at maayos sa araw-araw na ipinagkakaloob at pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, kung napakinggan po ninyo ng mabuti, ang ating unang pagbasa ay tungkol sa paggabay sa atin. Paggabay na mayroong pagpapaalala at dapat may gawin sa buhay. Kung babalikan po natin ang pagbasang ito, hayaan po natin basahin muli ang unang pagbasa. Sabi po sa atin ni Propeta Isaías, pakinggan ninyo ang aral ng ating Panginoon. Magpakabuti kayo, magbalik loob sa akin.
magpakabuti po tayo at magbalik loob sa Kanya. Alam po natin, ang pinakalayunin ng ating buhay ay magpakabuti. At sa pagpapakabuti, dito natin matatagpuan at mararanasan ang buhay kabanalan. At ito'y mangyayari lamang kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Alam po natin na tayo ay maraming nagagawang kasalanan. Kaya po sabi, talikdan ninyo ang masamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Nandito ang katotohanan na paalala sa atin. Talikdan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tigilan na natin ang paggawa ng masama. Siguro mga kapatid, patuloy na nakita sa atin ng Panginoon ang paggawa at pagpili sa kasamaan o kamalian sa buhay. Kaya po, binibigyan tayo ng paalala ngayon. Sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías, pag-aralan ninyo, gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Sa pagiging mabuti ng isang tao, nandoon din ang pagkakawang gawa. Hindi lang nakatuon sa ating mga sarili-sarili, kundi makita din natin ang pangangailangan ng iba. Kaya po, ito rin ay isang paalala sa atin, ang pagpapanibagong buhay, ang pagpapakabanal at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lang nakatuon sa ating sarili. Kaya nga po, palagi nating kinakanta sa panahon ng Kwaresma, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Dahil mayroon tayong tungkulin sa mga taong nakapalibot sa atin. Higit sa lahat, pairalin natin ang katarungan sa mga naaapi. Tayo ay magtulungan o tulungan natin ang mga nauulila at bigyan po natin ng dangal ang mga balo o walang mga boses sa ating lipunan. Kaya po, tinatawag tayo, halikayo at maliwanagan tayo. Ganoon, ganito tayo karumi. Ang dami nating karumihan sa buhay. Para bagay hindi na po natin nakikita ang karumihan sa atin. At yung karumihan na yon, at minsan hindi na po natin ito napapansin sa ating buhay. Kaya po ang nangyayari sa atin, oo, patuloy ang ating pagdarasal, patuloy ang ating pagsisimba, nandoon yung pagmamagaling, nandoon yung akala mo natin kung sino na tayo sa mata ng Diyos. Pero hindi po natin nakikita ang karumihan ng ating mga sarili-sarili. Kaya po ngayon sa panahon ng Kwaresma, lubos ang pagtawag sa atin at paalala ng Diyos para sa atin. Marumi ka. Marumi tayong lahat. Lumapit tayo sa Kanya at magpanibago at linisin natin ang ating mga sarili-sarili. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. At kung gayoy, tayo ay nagsisisi at nagiging malinis sa harapan ng Panginoon, panatilihin natin ito sa ating buhay. Upang ang totoong katauhan, ang toong likas na taong nilikha ng ating Panginoon ay nasa atin. Nasa atin ang kabutihan, nasa atin ang kabanalan, nasa atin ang kalinisan. Kaya po, sa pagdadala sa atin sa ating ebanghelyo ngayon, napansin po ni Jesus sa mga eskriba at mga Pariseo. Sinasabi niya, oo, magaling ang mga eskriba at mga Pariseo magturo sa kautusan at magpaliwanag ng mga utos ng Panginoon. Pakinggan niyo sila, pero huwag niyong tutularan ang kailang ginagawa. Mga kapatid, tila bagay tayo nga rin ay mga eskriba at mga Pariseo rin. Sa ibang pamamaraan, magaling tayong magdasal, magaling tayong magsimba, magaling tayo magpakitang tao. Pagkukunwari ang ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Pero ang ating karumihan, ang ating kasalanan ay hindi natin nakikita. Ito po ngayon ang ipinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang sa Martes ng pangalawang
linggo sa panahon ng Kwaresma, huwag tayong mamuhay ayon sa panlabas na kaanyuan lamang. Kaya nga po, nung nakaraang linggo, naalala po natin, nagbagong anyo si Jesus. Pagbabago na may kaluwalhatian upang ipakita ang kanyang katotohanan na siya'y anak ng Diyos, siya'y makapangyarihan. Hindi panlabas ang kanyang ang pagparito sa sanlibutan, kundi ang katotohanan na siya'y makapangyarihan, siya'y kilalang Diyos ng ating Ama. Kaya po sa atin din ngayon, mga minamahal na kapatid, huwag tayong mabuhay sa panlabas na kaanyuan lamang. Magaling po tayo dito. Expert po lahat tayo dito. Magaling sa panlabas na pamumuhay. Pero kung titingnan natin ang ating kaibuturan ng ating mga sarili-sarili, parang walang papasa sa mata ng Panginoon. Walang papasa sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya po ito ang ating dapat pagsumikapan sa buhay. Huwag tayong mamuhay sa panlabas na kaanyuan lamang. Magkaroon ng halaga, ng lalim ang ating buhay at yung kalooban natin ay sang-ayon sa inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Dahil ito ang ating pagkakilanlan na hihingin sa atin ng ating Panginoon. Hindi sa panlabas na kaanyuan ang hahanapin o pagkilala sa atin ng ating Panginoon. Kung ano ang ikabuturan o kabanloob ng ating sarili, iyon ang hahanapin at kikilalanin sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, kung tayo'y nabubuhay sa panlabas, anong tawag dito? Pagkukunwari. Huwag tayong magkunwari sa buhay natin. Opo, aaminin po natin lahat. Mabait tayong lahat pag tayo po'y nasa loob ng simbahan. Tila bagay lahat tayo ay banal. Pag tayo po'y nasa harapan ng ating Pong Jesus Nazareno. Pero paglabas po natin ng mga pinto ng dambana ng Pong Jesus Nazareno, pag tayo po ay nasa karaniwang buhay na natin, anong buhay mayroon tayo? Pagkukunwari. Galing sa simbahan, galing sa pagdarasal, pero ang inaasal ay hindi dinadala yung natutunan o bigay sa atin ng ating Pong Jesus Nazareno para dapat nating isabuhay, pagkukunwari. At ang pagpanguli sa ating ebanghelyo ngayon, nakatangian ng mga skriba at mga pariseyo na wag natin tutular at gagawin yung buhay pagbibida-bidahan. Lahat tayo gusto maging bida. Nung nagbibida-bidahan tayo sa buhay natin, ayaw natin magpahuli. Gusto natin palagi tayong nandoon, sikat. Sa mga panahon ngayon, uso ang tarpaulin. No po, pag nagkawang gawa ka, may tarpaulin ka kaagad. Pag hindi ka nailagay, magtatampo ka na. Gusto po natin ng buhay na bida-bidahan. Ito ang ginagawa ng mga skriba at mga pariseyo. Mahigit 2,000 ng taong nakakaraan, ganun pa rin ang ugali natin ngayon. Marami sa atin ang gustong magbida-bidahan. Pag hindi napansin, ayaw nang lumapit. Higit sa lahat, pati ang Diyos nadadamay. No po, sa kanyang ugaling gustong bida-bidahan. Mga kapatid, ang pagiging bida-bidahan natin, nais natin ang pagpupugay, palakpakan, pansinin ang pangalan. Marami po sa atin na ganito, para bagay mamamatay ka pag hindi ka napansin at bigyan ng palakpak at pugay ng ibang tao. Buhay pagbida-bida-bidahan. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating buhay, paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, hindi po natin ito kailangan. No po, panlabas na kaanyuan, pagkukunwari, pagiging bidabidahan, ang tingnan mo ang iyong kaibuturan ng iyong puso, doon ka magiging tunay na bida sa harapan ng Panginoon. Huwag kang magkunwarian, maging totoo ka, ikaw ay magiging bida sa mata ng Panginoon. Kaya po, paalala ng Diyos sa atin ngayon, pangaral ng Diyos sa atin ngayon, tingnan po natin ang marami nating karumihan sa buhay para maging tunay tayong kapansin-pansin sa buhay kabanalan, sa buhay kabutihan,
at sa buhay kalinisan. Amen.